Hi guys, welcome back here in our YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Hi guys, so sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano magbayad ng SSS contribution gamit ang GCash ngayong 2026. Kung ayaw mo nang pumila sa payment center at gusto mo nang magbayad gamit lang ang cellphone, para sa iyo ang video tutorial na ito. Kaya siguraduhin panoorin hanggang sa dulo para wala kang mamimiss at walang rejection sa ating payment. Okay, so simulan na natin. Una, open lang natin ang ating SSS dashboard. Then, open lang natin yung PRN or Payment Reference Number. Then, click natin yung contribution. I-check lang po natin if meron ba tayong PRN or wala. So, if wala tayong PRN na generated, so we have to generate PRN muna po. So, dito, no, dito po tayo mag-create. Una, piliin natin employed or voluntary. Since sa akin is voluntary, that is why pinili ko yung voluntary. If self-employed, pwede nyo rin piliin. Since ngayon is June, so pinili ko na yung June 2026. Then, dito, select lang ako ng contribution since 1.5 yung kaya ko, no? 1,050. So, yun ang pinili ko. So, dito naman sa pension booster, bukod sa isang regular na SSS contribution, maaari ka rin maghulog sa karagdagang halaga ng pension booster. So, itatalakay na lang natin yan sa ibang video po para mapadali po tayo. Okay, so dito if we're goods na po, no, pwede rin kayo magdagdag sa pension contribution. Pero, so dito, click lang natin yung generate PRN. Ayan. So, click natin yung generate PRN once okay na po tayo. So, click natin yung generate PRN, then, ayan po. So, nakakreate na po tayo ng ating PRN or Payment Reference Number. Ayan, so, i-highlight lang po natin yung PRN natin or i-copy-paste lang po natin yan kasi yun ang gagamitin natin pang payment po sa GCash. So, ayan, goods na po yan. Okay, so dito, let's open GCash natin, GCash application. Okay, so, ayan, open lang natin yung GCash, then lagyan lang natin yung password natin para makapagbayad na tayo ng ating SSS contribution. Okay? So, medyo loading kasi luma na yung phone ko. No? Sa gusto mo i-sponsor dyan, baka naman. Ayan. So, lagyan natin yung MPIN. Okay. Then, after malagin po natin yung ating MPIN password, ayan. So, click lang natin yung bills. After dyan, punta tayo sa dashboard. Click lang natin yung bills. Ayan. So, pagka-click natin ng bills, punta tayo po sa government. Ayan. Click natin yung government. Ayan. So, pagka-click natin yung government, click lang natin yung search dyan. No? Search billers. Ilagay natin is SSS. Ayan. So, wait lang for a while. So, yan. Click natin yung SSS. Then, click natin yung SSS Contribution Digital. Ayan. So, kung magkano yung nilagay natin, we have 1,050. Yun din ang ilagay natin dyan. Then, yung hinighlight natin or kinopy-paste natin na PRN doon sa ating dashboard or paggawa natin ng PRN na ilagay lang po natin. So, sa phone ko kasi nakalagay na po yung PRN. Kaya, ayun. So, pwede ko nang ma-search siya, no? Ayan. So, contribution. Punta lang po tayo dyan sa contribution. Ayan po. As you can see, my PRN dyan. BF26050153. Ayan po yung PRN ko. So, matik na po yan copy-paste natin. Okay. So, login lang po natin. Ayan. So, login natin. You can memorize or log in. So, make sure na gamit natin your phone or laptop. So, kayong bahala. Ayan. So, nalagay ko na yung PRN. Then, next is email address. Kung meron kayong email address na nilagay dun sa
ating SSS. So, ilagay na natin yung email address natin. Then, next dito, pwede kayong mag-check ng box dyan. Pero kaso may fee, kaya hindi ko na nilagay yung check ng box. Kaya, para wala ng another ad. So, sa service fee pala nito, may charge na 8 pesos. Ayan. Then, next is, dito is check nyo lang kung okay na ba lahat. No? Wala na bang problema before you confirm. If okay na wala nang problema, make sure you click confirm. Ayan, processing na po siya. Then, wait lang natin mag-loading. Ayan, so, ayun. Okay, nag-load na po siya dyan. So, SSS contribution. Ayan, so, plus fee na po siya. Then, ayan, X lang natin. Okay. So, back lang natin. Then, punta po tayo sa ating SSS account. Doon lang po sa mobile phone natin. I-check natin if nadagdagan po ba yung contribution natin sa SSS. Wait lang, i-loading lang po natin. Check din natin yung history if may nag-minus na ba dito sa ating GCash. Try natin if hindi pa nag-filled. Ayan, hindi nag-filled naman. Diba? As you can see, may minus na po na 1,058. Then, back tayo. Punta tayo sa SSS. Contribution. I-login lang natin. Ayan. Once pag-login natin dyan. Ayan. So, total contribution. Ayan. So, nag-reflect po yung 1,050. So, mabilis lang po yung pag-reflect. No? So, ganun lang po siya kadali. Once makapagbayad na kayo, mag-reflect na po siya agad. Okay, so that's all for today, guys. So hopefully you have learned something today, and give me like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials, and God bless po sa ating lahat. Hopefully you will watch my next video, and God bless po sa ating lahat.